Okay, so our tutorial for today will be about MARPOL. So unang-una, ang misconception po ng mga kadete, pag tinanong po silang MARPOL, ang isasagot nila is marine pollution, which is very wrong during interview. So the correct terms and definition of MARPOL is all about, this is the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, or MARPOL, 1973, 78, no? So it all started last 1967 on Torrey Canyon disaster. So ang dami pong langis yung na-discharge during this accident. And mas pinabilis po yung implementation nito because of speed of tanker nung dalawa, nung Argo Merchant and Amoco Docks. So madami din pong langis during this just short span of time. So ayan, pinabilis po nila yung implementation para po maprotektahan yung dagat natin. So, along the process, they had created also different annexes of MARPOL. So, ito po yung keywords dito ha. So, ito po yung tatandaan po natin, no? Ono, ha, se, gaa. Okay? So, pag tinatanong po tayo during interview, ang lagi po natin sasagot at ilagay sa utak natin yung ono, ha, si, gaa. Okay? Or ono, ha, si, ga. Okay, so yan po yung annexes. So, Annex 1, oil. Annex 2, noxious liquid substance in bulk. Annex 3, harmful substances carried by sea in package form. Annex 4, sewage. Annex 5, garbage. And Annex 6, air. No? So, let us discuss briefly ano ba yung mga purpose ng annexes. So sa Annex 1, oil, dito na po pumapasok yung mga tanker. Yung crude oil, different oils that we are transporting around the world. So ito po yung guidance nila para po sa mga barko. Pag mag-construct po ng barko ngayon, double hull na siya. No? So dyan po napasok yung OPA 90 din. No? So dyan na yung regulations na pag nag-construct, ayun nga, double hull. Noxious liquid naman, there are a lot of noxious liquid substances in bulk. 250 po yung nakalist sa IMO. So, ito po yung regulations na to, na nagbibigay po ng guidelines on how we can handle properly yung mga noxious liquid. Also, yung harmful substances naman, dito po mapasok yung IMDG, no, sa mga container and sa mga tankers din, no? Kasi nag-deliver po tayo ng mga harmful substances through container and also sa mga tankers. So, dyan po yung guidelines po nung harmful substances. Yung sewage naman, dito na po yung mga ihi, tae ng mga crew sa barko. So, ito po yung regulations na nagmamanage po ng mga sewage of our seafarers. So, dapat meron silang fitted na sewage treatment plant. No? Approved dapat to. No? So, tinitreat po yung mga sewage ng crew on board. So, hindi po siya dapat tini-discharge. So dito dapat, ito po yung key focus din po ng lahat ng mga seafarers ngayon, which is the segregation of our waste, no? So may different color coding po tayo sa garbage, may different din po tayo mga categories, no? So sa garbage, so dapat hiniwalay natin yung food waste sa tissue, yung mga plastic, no? So ihiwalay natin siya. So in our own simple way, dapat we can protect the environment, no? So let's segregate. Okay? At yung sa air naman, dito na po yung pumapasok yung mga ECA or SECA zones, no? So pag sinabi po mga ganito, mga emissions po yan, no? Sa air. So bawal na bawal po sa industry po natin ngayon yung mga emissions sa chimenea, yung mga black smoke, no? So around the world, we have certain special areas and ECA areas naman din. So dapat sinusunod po natin yung guidelines sa mga ganito, no? Mga ECA zone and SECA zone. So ito po yung mga emission controlled area and sulfur emission controlled area. Okay? So ito po yung summary of our MARPOL regulation. So I look forward na sana po masagot niyo po yung mga interview ninyo in the future. Okay?